Hello guys, good morning. So for today's video ay share ko sa inyo yung aking bagong recipe. So dito gagamit tayo ng itlog, tapos itong black ear pungus, and then meron tayong gagamiting vermicelli, spring onion, carrots, at yung onion. So yung nakita nyong cut, ganun na rin yung gawin nyo. Puro siya diced. And then gagamit din tayo dito syempre ng pambalot ng spring roll. At syempre, yung ating main ingredients dito ay yung shrimp o yung hipon. So, yung hipon, babalatan nyo lang, tapos gaganyanin nyo siya, yung didikdikin nyo. Yan. And then, yung kalahati ay babalatan nang hindi tatanggalin yung buntot. So, mamaya papakita ko sa inyo. Pag bumili kayo ng isang tumpok dito sa Hong Kong nung shrimp, yung kalahati ititira nyo. Pero mas magandang bilhin nyo yung buhay kasi mas maganda yung buhay guys kasi mas matamis siya kumpara doon sa patay na hipon. So kung gusto nyo gawing special yung lulutuin nyo sa amo nyo ay bumili kayo ng buhay na hipon. So ang halaga nyo nasa mga 90 pero pag bumili kayo ng tumpok-tumpok minsan 30 lang. So ang gagawin natin sa mushroom ay ibababad sa tubig ng mga 1 oras and then pag nakita nyo malambot na siya, slice nyo ng thin o yung manipis. Ganyang kanipis. So, ito naman yung ating vermicelli o sotanghon. So, after nyo mapalambot yan, i-drain nyo lang yung tubig. Kailangan hindi siya matubig. Then, ihahalo natin itong ating hipon na tinadtad, itong carrots, spring onion, at itong ating na-drain na vermicelli. Kailangan hindi siya matubig ha. At ilagay na rin natin itong ating mushroom. So, paghahaluin nyo lang yan. So, gagawa naman tayo ng pinaka-sauce. Ito yung pinaka-timpla niya. So, gamit tayo dito ng chicken paste. Dito kasi guys, nakakabili ng ganito, yung para siyang puree. Pero chicken flavor yan. Then, gagamit tayo ng 1 kutsarang toyo at 2 kutsaritang oyster sauce. Lalagyan din natin siya ng paminta. So, haluin nyo lang yan hanggang matunaw na yung ating mixture kasi baka mabuo pa yung ating chicken paste. So, ihalo natin siya dito sa ating hinandang mga ingredients. So, haluin nyo lang siya hanggang pantay na yung kanyang flavor. So, yan. Haluin lang natin ng haluin para naman kumagat yung lasa doon sa lahat ng ating mga ginayat na mga ingredients. Haluan din natin siya ng 1 pirasong itlog. So, ito yung ingredients na to guys ay 1 beses pa lamang namin naluto. So, nakalimutan ko na to. Kaya naman ngayon na ine-edit ko tong video na to ay plano kong lutuin to sa next week. Kasi bukas ay Friday, sabi ng amo ko ay magpa-fasting muna kami kasi Semana Santa na. So, ito sa Monday ko na siya gagawin. Yan. So, after nyo siyang mahalo, i-rest nyo lang siya sandali at i-ready naman natin yung ating gagamiting wrapper. So, yung gagamitin pala nating wrapper dito, yung ginagamit din sa spring roll o yung Vietnamese spring roll. Yung kulay white na glossy siya, na transparent na pangbalot. So, hindi pwede yung lumpia wrapper guys kasi ito talaga yung gagamitin dito. So, proceed muna tayo doon sa isa pang procedure. So, ito naman yung sinasabi ko sa inyo na babalatan natin yung ibang hipon na tinabi natin. At yung pinakabuntot ay ititira. So, tatanggalin natin yung pinaka-veins nung hipon na to na binalatan at
yung pinakatiyan niya ay bibiyak-biyakin. Mamaya papakita ko sa inyo. Kasi yan, pag naluto, kung hindi natin bibiyakin sa metiyan, ay magiging paarko siya. Magka-curve. So, kailangan nakadiretso kasi yung ating hipon pag naluto. So, paano natin gagawin yun? So, linisin muna natin. Tanggalin muna natin yung parang pinakadugo. Yung veins, yung ugat ng ating hipon na nilinis. And then, yung pinakadibdib. So, alam nyo naman siguro yung pinakadibdib. Ito. Yan. So, bibiyakin natin ha. Huwag nyo kakatin ha. Anuan lang natin. Lalagyan lang siya ng kikris. Lalagyan nyo lang siya ng ng konting gayat. Ayan. And then, i-stretch nyo ng ganyan. Maririnig nyo medyo lalagutok. So, ibig sabihin, yung pinakadugtungan niya ay nakat na. So, magiging malambot na yung ating shrimp. Naka-straight na yan. Pag binalot natin yan, straight na hanggang maluto. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, ang mangyayari sa hipon nyo ay babaluktot pag niluto. So, ganyan pala guys yung yung technique So, meron kasi akong friend na isang beses na nagluluto, bumabalik ko yung kanyang hipon pag naluto na. Pero nakikita niya sa video, doon sa kanyang ginagayahan na, ewan ko kung saan niya na na luto is diretso, yun pala, ganito dapat yung gagawin. So, yan. So, yan. Papakita ko pa sa inyo para maano nyo, masaulo nyo paano gagawin. Ayan. Yan, ganyan. Mamasahihin nyo. Hanggang maging diretso na. O, diba? Yan ulit. Sample ulit. Hihibaan lang ng kapraso. Tapos, ito na siya. Lalagyan ulit natin siya ng konting paminta. Tsaka yung flavoring yan eh. Kung di ako nagkakamali, parang rin to yung chicken powder. 5 spice powder pala to guys yung nilalagay ko. 5 spice. So, hanapin nyo lang sa market yun. Kung ayaw nyo naman lagyan, asin na lang tsaka paminta. Okay na yun. Okay, proceed na tayo dito sa ating palalambutin sa tubig. So, babasain nyo lang yan guys, hindi nyo bababad ha. Pag gagamitin nyo, sa kanyo pa lang siya babasain. Hindi pwede nang babasain nyo agad. So, ayan. Make sure na hindi siya tubig na tubig ha. Then, yung ating pinaka gayatan ay tuyuin nyo muna yung pinaka pagpapatungan para hindi naman dumikit doon yung ating wrapper. So, katulad nyan. Tapos, pag once na nabasa nyo yan, kailangan mabilisan lang guys ha. Ilagay nyo na agad yung ating mixture. And then, ganito yung pagle-layer nyo. So, yan. Magsando kayo ng konti. Para lang maglalagay ng, ng lumpia. I-fold nyo ng ganyan. And then, i-close nyo yung sa kabilang side. One side nyan. And then, lalagay nyo na yung ating hipon. So, isang piraso. So, follow nyo lang yung procedure para naman maganda yung ating presentation. So, ganyan. Para lang gumagawa ng lumpia talaga. And then, ilagay nyo yan sa isang malinis na plato na tuyo. Then, ito nga pala guys, after nyong mairap, ay iprituhin nyo na rin agad. So, deep fry din siya. Pwede naman konti lang yung mantika. Kasi ayaw ng amo ko ng deep fry. So, mapiprito naman siya ng maayos. Katulad nito. So, yan. Nagprito kami ng isa. Kasi, ita-taste test namin ng alaga ko. So, syempre, yung aking pinaka tiga husga ay yung aking bulilit na makulit. So, ayan na guys. Titikman niya na yan. Sabi ko sa kanya malutong. So, ayaw pa niya pumayag. Sabi ko, kakainin ko lahat. So, yun. Kinuha niya na yung kalahati dyan. At sinubukan sa bibig niya. Wala na siya magagawa. So, yan. Ang final verdict ay yummy daw. So, pag sinabing yummy, okay na. Hindi na tayo magdadagdag pa ng ibang pampalasa. So, ayan na nga yung ating na-prepare. And then, pinrito ko na siya hanggang siya ay lumutong. So, ito nga pala guys, pag ginawa nyo, kailangan hain agad. Kasi, hindi naman mag-last yung kanyang pagiging crunchy. Pag mga ilang minuto nyo pa ang patatagalin. So, ito ay huli kong niluto. Naka-ready na yung ibang mga ingredients ko. Yung ibang mga recipe.
o yung dish ko para sa dinner. Tapos last na to na pinirito ko para naman pagka alis sa kawali ay iyahain agad nang mainit-init pa. So yun lang guys for today's video. Sana nagustuhan nyo. Pwede nyo rin gayahin ito kasi napakadali lang. Sobrang dali. Super basic lang. So salamat sa inyong panonood.